Bakit pa kailangang mabuhay? Pag-usapan natin sa videong ito ang 3 positibong dahilan. Kung titingnan po natin ang mga tao, halos lahat nakangiti. Tumatawa, di ba? Mukha naman silang matalino, palakaibigan, at masayahin. Pero hindi lahat ng nakangiti ay totoong masaya. Sa likod ng bawat mukhang nakikita natin ay maskara lang pala. Dumaranas pala sila ng matinding depresyon na tumatagal ng mga ilang araw, linggo, o mga buwan pa nga. Tapos may malala silang negatibong iniisip. Naiisip nila na sana'y mamatay na sila. Mas mabuti na mawala na lang daw sila sa mundo. Ipinakikita ng ilang pag-aaral na sa bawat natuloy na pagpapakamatay, 200 ang nagtangkang gawin ito at 400 katao naman ang nag-isip nito. Pero sa totoo lang, hindi naman nila gustong magpakamatay. Pero may mga panahon daw na wala na silang nakikitang dahilan para mabuhay pa. Minsan nga magwi-wish na sila na sana maaksidente na lang sila at mamatay. Kasi ang tingin nila sa kamatayan ay kaibigan, hindi kaaway. Dahil doon nila nakikita ang kapayapaan. Tapos lahat ng problema pag ganun. Sabi ng iba na kapag pinag-uusapan daw ang pagpapakamatay o binabanggit man lang ang salitang yan, natutukso daw ang mga tao na subukan yon. Pero ang totoo, kapag pinag-uusapan ang pagpapakamatay, madalas na natutulungang mag-isip-isip muna ang isang nagbabalak na gumawa nito. Marami ang nababalot ng negatibo at ang ilan sa kanila ay nakapag-isip o nagtangka ng magpakamatay. Hindi lang ako ang nagsabi. Sinasabi rin ng mga eksperto na karamihan sa mga nagtatangkang magpakamatay ay hindi naman talaga gustong mamatay. Gusto lang nilang tapusin ang kanilang pagdurusa. Sa madaling salita, naniniwala silang may dahilan sila para mamatay. Hindi nila nakikita ang positibong dahilan para mabuhay. Kaya ginawa ko ang videong ito para malaman ng lahat ng makapanood nito kung gaano kahalaga ang buhay. At may 3 positibong dahilan kung bakit kailangan nating mabuhay. Number 1. Nagbabago ang mga bagay-bagay. Ang pagpapakamatay ay tinaguri ang isang permanenteng solusyon sa pansamantalang problema. Bagaman parang imposibleng mangyari ang isang nakapanlulumong sitwasyon, maging ang isa na parang hindi mo kontrolado, ay baka pansamantala lang. Sa katunayan, pwede itong magbago ng di inaasahan. Sa Biblia po kasi, may binabanggit na 4 na taong tapat na nakadama ng kawalang pag-asa. Ano pat, ayaw na nilang mabuhay pa. Ang 4 na taong ito ay si Rebecca, Moises, Elias, at si Job. Hindi ko na lang iisa-isahin ang paliwanag para hindi humaba ang video ito. Ipa-flash ko na lang sa screen at i-post nyo na lang po ang video para mabasa po ninyo kung ano ang sinasabi ng mga tapat na taong ito. Kung babasahin mo ang ulat ng Biblia tungkol sa mga taong ito, makikita mong nagbago ang kanilang kalagayan. At sa mga paraang hindi nila inaasahan, baka magkatotoo rin ito sa'yo. Kaya huwag kang susuko, okay? Mas mabuting harapin ang iyong mga problema sa bawat araw. Pero syempre, alam ko ang nasa isip mo ngayon, paano kung hindi na mababago ang aking kalagayan? Halimbawa, meron kang sakit na wala ng lunas. O paano kung nanlulumo ka dahil naghiwalay kayong mag-asawa? O namatay ang isang mahal mo sa buhay. Kahit sa ganyang mga kalagayan, may isang bagay na pwede mong baguhin. Ang pangmalas mo o yung outlook mo sa sitwasyon. Kung matututuhan mong tanggapin ang isang kalagayang hindi mo mababago, malamang na maging positibo ang pangmalas mo sa mga bagay-bagay. Napakaganda po ng sinabi ng Kawikaan 15:15. Laging pangit ang araw ng napipighati, pero laging may pagdiriwang ang taong masaya ang puso. Mas malamang din na maghanap ka ng paraan para mapagtiisan mo ang sitwasyon sa halip na basta tapusin na lang ang lahat. Ang resulta, unti-unti mong makukontrol ang isang sitwasyon na sa tingin mo'y hindi mo kontrolado. Tandaan po natin, hindi natin maaakyat ang isang bundok sa isang hakbang lang. Pero maaakyat mo ito sa paisa-isang hakbang. Magagawa mo rin yan sa mga problemang napapaharap sa'yo. Kahit parang gabundok ang mga ito. Ang pwede mong gawin ngayon, ipakipag-usap mo sa mapagkakatiwalaan mong kaibigan o kapamilya ang iyong problema. Baka matulungan ka nilang magkaroon ng mas timbang na pangmalas. May tagumpay kapag marami ang tagapayo. Number 2, may makatutulong. Baka gustuhin mo nang mamatay dahil naiisip mong wala ka nang magagawa para mapabuti ang iyong sitwasyon. Pero alam mo ba,
na may makatutulong sa'yo? Una, panalangin. Ang pananalangin ay hindi lang basta pampagaan ng loob. Hindi rin ito isang bagay na ginagawa lang kapag desperado na ang isang tao. Ito ay aktwal na pakikipag-usap sa Diyos na nagmamalasakit sa'yo. Gusto ng Diyos na sabihin mo sa Kanya ang iyong mga ikinababahala. Sa katunayan, hinihimok tayo ng Biblia na ihagis mo sa Diyos ang pasanin mo at Siya ang aalalay sa'yo. Bakit hindi mo subukang makipag-usap ngayon sa Diyos? Magsalita ka mula sa puso. Ang pananalangin ay isang paraan ng pakikipag-usap na magagawa mo kahit kailan, kahit saan. Sinabi ng American Foundation for Suicide Prevention na ayon sa mga pag-aaral, natuklasang karamihan sa mga nagpakamatay, 90% o higit pa, ay may mental disorder nung mamatay sila. Pero ang mga disorder na ito ay kadalasan ng hindi natukoy, hindi na-diagnose o nalapatan ng lunas. Ikalawa, may mga taong nagmamalasakit. Kung para sa'yo, hindi na mahalaga ang buhay mo. Mahalaga sa iba ang buhay mo. Pati na sa iyong mga kapamilya o kaibigan na nagmamalasakit sa'yo. Kasama rin sa mga nagmamalasakit sa'yo ang ilang hindi mo pa nakikilala. Isipin mo rin kung ano ang mararamdaman nila kung wala ka na. Ikatlo, may mga doktor para sa mental disorders. Ang pag-iisip na magpakamatay ay kadalasan ng palatandaan ng mood disorder, gaya ng clinical depression. Wala kang dapat ikahiya kung meron kang emotional na karamdaman. Kung paanong hindi ka rin dapat mahiya kung meron kang physical na karamdaman. Sa katunayan, ang depression ay inihahalin tulad sa karaniwang sipon ng isip. Anong ibig kong sabihin? Kahit sino pwedeng dapuan ng sakit na ito at nagagamot ito. Kung hindi maalis-alis sa isip mo ang pagpapakamatay, alamin mo kung saan ka makahihingi ng tulong. Marahil sa isang suicide prevention hotline o mental health center. May mga staff dito na sinanay para makatulong. Tandaan po natin na karaniwan ng imposibleng makaahon mula sa malalim na hukay ng depresyon kung nag-iisa ka. Pero kung may tutulong sa'yo, magagawa mo yon. Ang pwede mong gawin ngayon ay humanap ka ng isang mapagkakatiwalaang doktor na gumagamot ng mga mood disorder gaya ng depression. Number 3, may pag-asa. Sinasabi ng Biblia na ang buhay ng tao ay maikli at puno ng problema. Sa ngayon, ang bawat tao ay dumaranas ng kanya-kanyang trahedya. Pero ang ilan ay nawawala na ng pag-asa sa buhay, na para bang wala na silang matanaw na liwanag at wala na silang magandang kinabukasan. Ganyan ka rin ba? Kung oo, magtiwala ka sa tunay na pag-asang iniaalok ng Biblia. Hindi lang sa'yo, kundi sa buong sangkatauhan. Halimbawa, itinuturo ng Biblia na napakaganda ng layunin ng Diyos para sa atin. Nangangako ang Diyos na gagawin niyang paraiso ang lupa. Tiyak na matutupad ang pangakong yan. Sinasabi sa Apokalipsis 21:4, papahirin niya ang bawat luha sa mga mata nila at mawawala na ang kamatayan, pati ang pagdadalamhati at ang pag-iyak at ang kirot. Ang dating mga bagay ay lumipas na. Ang pag-asang yan ay hindi lang basta pangangarap ng gising. Talagang tutuparin niya ng Diyos at taglay niya ang kapangyarihan at pagnanais na gawin yan. Maaasahan mo ang pag-asang iniaalok ng Biblia. Tandaan mo, kung ang emosyon mo ay parang bangkang sinisiklot-siklot ng mga alon sa maunos na dagat, ang mensahe naman ng pag-asa mula sa Biblia ay parang angklang magpapatatag sa'yo. Ang pwede mong gawin ngayon ay suriin mo na ngayon ang mga itinuturo ng Biblia tungkol sa tunay na pag-asa sa hinaharap. Ang pinakamahusay na tulong ay nagmumula sa Diyos. Ang tulong na ibinibigay ng Diyos sa mga nadidepress ay lakas. Kung hihiling ka ng tulong sa Diyos, aaliwin ka niya. Hindi sa pamamagitan ng pag-aalis ng lahat ng problema mo, kundi sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng lakas para makapagbata. Makakatiyak kang makikinig siya sa iyo. Sinasabi ng Biblia, ang Diyos ay malapit sa mga may pusong nasasaktan. Inililigtas niya ang mga nasisiraan ng loob. Ang totoo, alam ng Diyos kung ano talaga ang nadarama mo. Kahit hindi mo mahanap ang tamang mga salita para masabi ito sa Kanya, ayaw ng Diyos na labis tayong mapabigatan ng panunumbat ng ating budhi. Bukod sa pagbibigay sa atin ng kaaliwan sa ngayon, nangako ang Diyos na aalisin niya ang lahat ng problemang nagdudulot ng depresyon. Kapag natupad na ang pangakong yon, ang dating mga bagay ay hindi na maaalaala pa at mawawala na mga ito sa puso. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo,
na bagaman kinikilala ko ang tulong na ibinibigay ng Diyos, nagpapatingin din ako sa doktor para sa mga sakit na tulad ng clinical depression. Depressed po ako noong 2017 at may doktor po ako na tumulong sa akin, psychiatrist. Medications and psychotherapy are effective for most people with depression. Your primary care doctor or psychiatrist can prescribe medications to relieve symptoms. However, many people with depression also benefit from seeing a psychologist or other mental health professional. Ginawa ko po ang video ito para pagaanin ang iyong nararamdaman sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi po ibig sabihin na ito na talaga ang solusyon o palitan ang payo ng mga doktor. Hindi rin po ako nagre-rekomenda ng anumang partikular na paraan ng paggamot. Ang bawat individual ang dapat magpasya sa gayong mga bagay. Even if I'm not able to understand exactly how you feel, I care about you and I want to help you. You're important to me. Your life is important to me. When you want to give up, tell yourself you will hold on for just one more day, hour, or minute, whatever you can manage. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, paki-like po ng video at pwede niyo ring i-share para mas malaman ng mga taong may mental disorders kung gaano kahalaga ang buhay nila at kung bakit kailangan nating mabuhay at para makita rin nila ang positive side ng buhay. Maraming salamat po sa inyong panunood.